Amen. Let's open the Bible, John chapter 14. Buksan po natin sa ating Biblia, sa 1 po, Kapitulo 14. John chapter 14, verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." And verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Every Sunday, we study the book of John. Kalinggo-linggo po nating pinag-aaralan yung aklat ni Juan. Chapter 1 says, Jesus is God who came to this world as a full-born man. Kaya sa Kapitulo 1, sinasabi dito na si Jesus, yung Diyos, na pumarito sa sanlibutan sa anyo ng tao. And chapter 2 says that through the Canaan ceremony, wedding ceremony, Jesus taught us that He can give us the true joy. At sa pamamagitan po sa chapter 2, sa kasalan po sa Kana, pinakita po dito ni Jesus na siya po yung may kakayahan magbigay sa atin ng kagalakan. Chapter 3 says, through Jesus Christ, we can be born again. At sa chapter 3 naman po, sinasabi na si Jesus po yung magbibigay sa atin ng pagiging ipinanganak muli. And chapter 4, through the Samaritan woman, Jesus is the Bible teaches that Jesus is the fountain of the eternal life. At sa chapter 4 naman po, kasama po yung babaeng Samaritana, itinuro po sa atin ni Jesus na siya po yung isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. In chapter 5, Jesus healed the 38 years sick person. Through that, Jesus gave us the true peace. At sa chapter 5, pinagaling po dito ni Jesus yung isang lumpo sa loob ng 38 years, pinakita po nito ni Jesus na siya po yung magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Chapter 6, Jesus fed the 5,000 people with the 5 loaves of bread and 2 fish. At sa chapter 6, pinakain po dito ni Jesus yung 5,000 tao sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. It says that Jesus is the bread of the eternal life. Sinasabi po dito, pinapatungkulan nito na si Jesus po yung tinapay ng buhay na walang hanggan. In chapter 7, the chapter 7 says Jesus is the water of the life. At sa chapter 7 naman po, sinasabi na si Jesus po yung tubig ng buhay. In chapter 8 and 9, the Bible says Jesus is the light. At sa chapter 8 at chapter 9 naman po, sinasabi ng Biblia na si Jesus ang liwanag. And the chapter 10 says Jesus is the good shepherd. At sa chapter 10 naman po, si Jesus po yung mabuting pastol. And chapter 11 says Jesus rose the dead Lazarus from the dead. It means that Jesus is the resurrection and life. At sa chapter 11, binuhay po muli ni Jesus yung namatay po na si Lazaro. Ibig sabihin, si Jesus po yung muling pagkabuhay at ang buhay. In John chapter 12, Maria offered the costly oil. At sa John chapter 12 naman po, si Maria po dito ay naghandog ng isang mamahaling pabango. So Jesus said, if the one grain dies, it produced much grain. Sabi ni Jesus dito na kung ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa, ito ay mamumunga ng marami. And from chapter 13 and 14, Jesus has the Last Supper with his disciples. At mula naman po sa chapter 13 hanggang chapter 14, dito po isinagawa ni Jesus yung huli nga po na niya kasama yung mga alagad. In chapter 13, the disciples argue. At sa chapter 13 po, nandito po yung mga alagad niya ay nagtalo-talo. They discussed, they fought who is greater than others. Pinagtatalunan po nila kung sino yung pinakadakila kaysa kanina man. Jesus said, you should love each other, for that you should be humble. At sabi po sa kanila ni Jesus na dapat ninyong ibigay yung isa't isa at para magawa niyo yun, kailangan niyo magpakumbaba. So as an example, Jesus washed their foot. Kaya bilang halimbawa, hinugasan po ni Jesus yung kanilang mga paa. And in chapter 14, Jesus said, the verse 1, let not your heart be troubled. At dito naman po sa chapter 14, sinabi dito ni Jesus sa verse 1, huwag mabagabag ang inyong puso. Because this is the last night, the disciples worried.
Dahil ito na po yung huling gabi ni Jesus, kaya yung mga alagad niya ay nag-aalala talaga. Jesus looks so different from the before. Dahil si Jesus po ay may kakaiba kay Jesus kumpara sa mga nakaraang araw. So the disciples really thought Jesus will leave. Kaya iniisip ng mga alagad na siguro iiwan na tayo ni Jesus. So in the last night, in order to comfort his disciples, Jesus said, "Let not your heart be troubled." Kaya sa huling gabi ni Jesus, upang maaliw niya po yung kanyang mga alagad, sinabi po niya na huwag magbabagabag ang inyong puso. That's why the Jesus promised many things. Kaya nangako po dito si Jesus ng napakaraming bagay. Verse 2, "In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you I go to prepare a place for you." Kaya sa verse 2, sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? It means I prepare the heavens for you. Ibig sabihin, inihanda ko na yung langit para sa inyo. And the verse 3, "If I go and prepare a place for you, I'll come again." So Jesus promised He will come again. Kaya dito naman po sa verse 3, at kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik. Ibig sabihin, babalik pong muli si Jesus. And verse 6, "I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." At sa verse 6 naman po, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So if we stand in the side of Jesus, nothing to worry. Kaya ibig sabihin, kung tayo po'y papanig sa panig ni Jesus, wala po tayong dapat alalahanin. And Jesus promised we can pray and we can ask anything. At ipinangako din dito ni Jesus na pwede tayong manalangin at ano man yung hingin sa pangalan niya ay gagawin niya. Verse 14, "If you ask anything in my name, I'll do it." Sa verse 14, kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. And also Jesus promised to send the Holy Spirit. Gayon din, pinangako ni Yesu Cristo dito na ibibigay niya yung banal na Espiritu. So verse 16, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At hihingin ko sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isang mga aliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Yes. So, if somebody, the verse 1, Jesus said, "You believe in God and believe also in me." Kaya sa verse 1, sabi ni Jesus, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. If somebody says, "Don't worry, trust me," then it cannot comfort us. Kapag may nagsabi sa atin na, huwag ka mag-alala, magtiwala ka lang sa akin, di ba hindi naman tayo naaaliw sa bagay na yun? But who says this word? Pero sino ba yung nagsabi ng bagay na to? Almighty God, Jesus Christ. Yung makapangyarihang Diyos na si Jesus. And He never tell a lie. At di ba hindi naman siya nagsisinungaling? And He has a power, really He can help us. At si Jesus ay may kapangyarihan, kaya yun po yung patunay na kaya niya tayong tulungan. That's why you believe in God and believe also in me. This word really comforts us. Kaya sinabi dito na sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Kaya itong talata na to, yung mag-aaliw talaga sa atin. Why and Jesus said, "Let not your heart be troubled." Don't worry. At sabi ni Jesus, huwag mabagabag ang inyong puso, ibig sabihin, huwag kayong mag-alala. Here is the first reason, the why we don't need to worry, the verse 3. Kaya nandito po yung unang dahilan kung ba't hindi dapat tayo mabagabag sa verse 3. The Jesus promised He will come again. Pinangako po dito ni Jesus na siya'y babalik muli. The verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. If I go and prepare a place for you, the only way to prepare the place in heaven for us is Jesus should die on the cross. Kaya kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, kaya yung paraan lamang po para maihanda ni Jesus yung langit para sa atin, ay kailangan niya pong mamatay sa krus. Because of sin, we cannot go to heaven. We don't have any place in heaven. Kaya dahil po sa kasalanan, hindi tayo makakapasok sa langit, ni wala man lamang po tayong kahit anong lugar para sa langit. But Jesus took away all our sins and redeemed all by His precious blood. Pero inalis po ni Jesus yung lahat nating kasalanan at ito po'y tinubo sa pamamagitan ng kanyang napakahalagang dugo. So He prepared the place for us in heaven. Kaya sa pamamagitan nun, maihahanda niya po yung lugar para sa atin sa langit. And then He will come again. At babalik siyang muli. So He said,
if I go and prepare the place for you, I'll come again. Kaya sabi niya, kung ako'y pumunta roon at may handa ako ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik. So let's look at the chapter 14, verse 18. Sa chapter 14 po, verse 18, So Jesus says like this, I'll not leave you orphans, I'll come to you. sabi dito ni Jesus, hindi ko kayo iiwang nag-iisa, ako'y darating sa inyo. If we are physically orphaned, there are so many sorrowful things. Di ba, kung tayo po'y nag-iisa, napakarami pong mga malungkot na bagay. If we have a parents, they can protect us. Kung may magulang tayo, pwede nila tayong protektahan, They can guide us. pwede nila tayong gabayan. They can give us the advice. At pwede rin sila magbigay sa atin ng mga payo. But without parents, we have to live our own life. Pero kung wala yung magulang natin, mabubuhay tayo ayon sa sarili nating buhay. And how much sorrow an orphan must endure. Kaya napakarami pong kalungkutan at pag-iisa yung dapat nating tiisin. There is one orphan. He doesn't. Not orphan. The one father went to the abroad, Kaya halimbawa may isang tatay na pumunta po sa abroad and other friends made fun of him. at yung ibang kaibigan niya pinagtatawanan siya. You don't have a father. Wala kang tatay. You don't have a father. Di ba wala kang tatay? Though we have this toy and this food, but you don't have. Meron kaming laruan, pagkain, pero ikaw wala. Then he got angry and he said, "My father is in abroad. At nagalit siya at sabi niya, yung papa ko nasa ibang bansa. He promised he come back. Nangako siya na babalik siya. Oh, where is your father? Nasaan na yung tatay mo? You don't have a father." Wala ka naman tatay. But finally, he comes back with a lot of money and toys and many things. Pero sa kauli-ulihan, bumalik yung tatay niya na may dalang maraming pera, maraming laruan, maraming mga bagay. Then this child will be so joyful. Kaya yung bata po na yun, talagang magagalak po He siya. must be proud of his father. Maaring malaki po yung, maaring pinagmamalaki niya po yung tatay niya. See, I said, I have a father. O di ba sabi sa inyo, may tatay ako eh. See, he promised he come back. O di ba sabi niya, babalik siya. And he will show the many toys and the food. At pinakita niya yung maraming laruan at maraming pagkain. Jesus promised he will come back again. At pinangako po ni Jesus na siya'y babalik muli. This is true. At ito po yung katotohanan. This is 100% sure. Ito po yung 100% mangyayari. Let's look at the John chapter 16. Tignan po natin sa 1, Kapitulo 16, John chapter 16, verse 22. sa versikulo 22 po. And he will not leave us like an orphan. At sabi niya na, Jesus will not leave us like an orphan. kaya di ba pinangako ni Jesus na hindi niya po tayo iiwang nag-iisa? He will come back again. At siya'y babalik muli? And he will bring us to heaven. At dadali niya po tayo sa langit? That's why nobody can take away this joy. Kaya walang sino man po yung makakapag-alis ng kagalakan na to sa atin. The verse 22, chapter 16, verse 22. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo sa ngayon ay may kalungkutan, ngunit muli ko kayong makikita, magagalak ang inyong puso at walang makapag-aalis sa inyo ng inyong kagalakan. You now have a sorrow. In this world, we have a sorrow. Kaya ngayon ay may kalungkutan. Dito sa mundo, meron po tayong kalungkutan. Unsaved people can make fun of us. Yung mga hindi ligtas sa tao, pwede nila tayong pagtawanan. Bible says Jesus will come again. I don't think so. Sinasabi ng Biblia na babalik muli si Jesus, hindi yan totoo. Where is your God? Nasaan yung Diyos mo? Why God doesn't help you? Bakit hindi ka tinutulungan ng Diyos mo? We have many persecutions and hardship in this world. Kaya napakarami po natin pag-uusik at kahirapan dito sa mundo. But Jesus said, "But I'll see you again." Ngunit pinangako ni Jesus at sinabi ng Biblia na, ngunit muli ko kayong makikita. Jesus promised he will come back again. Ipinangako po ni Jesus Kristo na siya po'y babalik muli. Then your heart will rejoice and your joy no one will take from you. Magagalak ang inyong puso at wala makapag-aalis sa inyo ng inyong kagalakan. If we have a joy because of the material things, anytime we can lose it. Kung may kagalakan tayo dahil sa mga material na mga bagay, kahit anong oras, pwede po itong mawala. I'm joyful because of my job.
Masaya ako kasi dahil sa trabaho ko. Then when we lose our job, we lose our joy. Ngayon, kung nawala yung trabaho natin, wala na rin tayong kagalakan. Because of the money and family and my health, I'm joyful. Dahil sa pera, sa pamilya ko, at sa kalusugan ko, masaya ako. If we have the joy because of these kind of things, when we lose it, we lose all our joy. Kung yung kagalakan natin ay dahilan ng mga bagay na ito, kung mawawala yung mga bagay na yun, mawawala din yung ating kagalakan. But if we have a joy because of Jesus, we never lose our joy. Pero kung meron po tayong kagalakan dahil po kay Jesus, hindi po ito mawawala. Jesus said, no one will take from this joy from you. Kaya sinabi ni Jesus, walang makapag-aalis sa inyo ng inyong kagalakan. No matter what happens, it will happen, it will come true, Jesus comes again. Kaya ano man po mangyari, magkakatotoo po talaga na babalik pong muli si Jesus. Let's look at the 1 Peter. Tignan po natin sa unang Petro. 1 Peter chapter 5. Sa unang Petro po, sa chapter 5. First Peter chapter 5, verse 7. Sa verse 7, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisihan sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. He cares for you. Siya'y nagmamalasakit sa inyo. It means not only in this world, but also for eternal world. Until the eternal world, He will care us. Ibig sabihin po nito na hindi lamang po dito sa mundo, kundi maging sa walang hanggang mundo, Siya po'y nagmamalasakit sa atin. God can give us the money. Kaya tayong bigyan ng Diyos ng pera. God can give us the health. Kaya tayong bigyan ng Diyos ng magandang kalusugan. But why we sometimes have the financial difficulties and sickness? Pero bakit minsan meron tayong kakulangan sa pera at meron tayong sakit? Because God has a plan. Dahil meron pong plano yung Diyos. That's why, according to His plan, sometimes the God guide our life and design our life. Kaya nga po, ayon po sa plano po ng Diyos, pinaplano po at dinidisenyo ng Diyos yung ating buhay. But one thing very sure is He cares for us. Pero yung isang bagay yung talagang tiyak ay nagmamalasakit siya sa atin. That's why verse 7, casting all your care upon Him. Cast all your concern and worry to God. Kaya sabi sa verse 7, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, ilagak natin sa Kanya lahat ng ating alalahanin, lahat natin ng problema sa Diyos. Sometimes we worry so much. Di ba minsan, nag-aalala tayo ng sobra. Too much. Sobra-sobra na. And we overthink. At minsan, sobra-sobra din yung iniisip natin. What if it happens like that, like this, like that, like that? How can I live? Paano kung mangyari to, yung ganyan, yung ganito? Paano na ako mabubuhay? If I lose this and that and these things and those things, my life already ends. Kung mawawala yung ganito, yung ganyan, yung ganito, wala na yung buhay ko, tapos na. We worried what will not happen. Kaya inaalala natin yung mga hindi pa nangyari. We worried what already happened. At inaalala din natin kung ano yung mga bagay na nangyari na. And we worried what we cannot control. At inaalala din natin yung mga bagay na hindi naman natin kayang kontrolin. So even though we worried, we have nothing to do. Then why do we need to worry? Kaya kahit na nag-aalala tayo, tapos wala naman tayong kayang gawin doon, ngayon, bakit pa natin kailangan alalahanin That's yun? why Jesus said, cast your all concern to God. Kaya nga, sinabi dito ni Jesus na ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. He cares for you. Dahil siya'y nagmamalasakit sa inyo. There is one person who always worry. Kaya may isang tao na lagi nag-aalala. So his face looks like a concern. Kaya yung kanyang mukha talagang mukhang nababahala. Always looks like that. Laging mukhang ganito. But one day, he looks so smiling. Pero isang araw, naging mukha naman siyang masaya. So his friend asked him, what happened to you? Kaya tinanong siya ng kanyang kaibigan, ano nangyari sa'yo? I find the way to through all my concern. Nakita ko na kasi yung paraan para maalis ko na lahat ng alalahanin ko. So I don't need to worry anything. Kaya hindi ko na kailangan alalahanin yung mga bagay na yun. What's that? Ano yun? In the newspaper, I put the advertisement. Kaya doon sa isang dyaryo, nilagay ko doon yung isang advertisement. The higher, warning, higher. He advertised the higher commercial, higher
I need the someone who worried instead of me. Kaya nilagay niya po doon sa dyaryo yung isang paghahanap ng isang tao na nag-aalala para sa kanya. I can pay, the monthly salary is 40,000. Kaya sabi niya, magbabayad siya ng sahod na 40,000 kada buwan. So one person applied. Kaya So may- he hired. Kaya may isang tao na nag-apply, kaya tinanggap niya yun. So that's why I don't need to worry. Instead of me, he worried. Kaya hindi na ako mag-aalala. Imbes na ako, siya na yung mag-aalala. Then friends ask, then how can you pay the 40,000 every month? Kaya tinanong siya ng kanyang kaibigan, ngayon, paano mo mababayaran yung 40,000 kada buwan? That concern is his. Yung alalahanin na yung kanya na rin. I don't need to worry. Hindi ko kailangan problemahin yun. Very good example, right? Kaya napakagandang halimbawa. We don't need to worry. Kaya dapat hindi tayo mag-alala. That our concern is God's. Kaya kung ngayon yung mag-aalala sa atin, yung Diyos na. Instead of us, God will worry. Imbis na tayo, yung Diyos na yung mag-aalala doon. Instead of us, God will care. Imbis na tayo, yung Diyos po yung magmamalasakit. Sometimes we worried what we don't need to worry. Minsan din, inaalala natin yung hindi naman dapat nating alalahanin. God already prepared a lot of blessing after 2 days. But if we don't if we don't trust in God, we worry for 2 days like our life is already ends. Kaya kahit na naihanda na ng Diyos yung sagot sa makalipas yung 2 araw, inaalala natin yung 2 araw na yun na parang yung buhay natin ay matatapos na. If we don't trust in God and if we worried our life too much, sometimes we give up our Christian life. We Kaya don't care our Christian life. Kaya kung hindi po tayo magtitiwala sa Diyos at tayo po'y mag-aalala ng sobra-sobra, minsan atin pong sinusuko yung ating buhay Kristiyano at hindi na po natin inaalala yung ating buhay Kristiyano. Let's look at the Luke chapter 21, Tingnan po natin sa aklat ng Lucas, verse 34. chapter 21, verse 34. Luke chapter 21, verse 34. Lucas po, chapter 21, verse 34. 34. Luke chapter 21 is talking about Jesus' second coming. Kaya dito po sa aklat ng Lucas chapter 21, tumutukoy po ito sa ikalawang pagbalik And muli he ni talk Jesus. about the last signs before his second coming. At binabanggit din po din ito yung mga huling tanda bago po siya bumalik. And after Jesus explained the last signs and his second coming, he says, verse 34, "But take heed to yourselves, lest your hearts be weighed down with the carousing and drunkenness and the cares of this life, and that day come on you unexpectedly." Kaya pagkatapos niya po may paliwanag yung mga huling tanda at yung kanyang muling pagbabalik, ay sinabi niya sa verse 34, "Subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka magumon ng inyong mga puso sa katakawan at kalasingan at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito, at biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag." If we don't trust in God, who will help us and care us, we give up. Sometimes we give up our Christian life. Kaya kung hindi po tayo magtitiwala sa Diyos na tumutulong sa atin at nagmamalasakit sa atin, minsan tayo po'y sumusuko na lang. God will not help me. Hindi na ako tutulungan ng Diyos. So I'll just enjoy my life. Magpapakasasa na lang ako sa buhay ko. So the people drink and commit the sins. Kaya yung mga tao nagiging nagugumon sa kalasingan at gumagawa ng kasalanan. They don't care their life. Wala na silang pakialam sa buhay nila. Sometimes when I counsel with other people, Kaya minsan kapag kinakounsel ko yung ibang tao, they don't save the money. hindi sila nag-iipon. So I ask you, even though you expense this much, you can save at least 1,000 every month. Kaya sabi ko, di ba kahit na ito yung mga ginagastos mo, pwede ka naman makapag-ipon ng 1,000 kada buwan? Then he says, it's konti lang comparing with my life. Sabi niya, konti lang yan kumpara sa aking takbo ng buhay. That's why anyway, I just spend all for my life. Kaya gayon pa man, ginagastos ko na lang lahat para sa buhay ko. Even though I save the money, it will be konti lang. So I'll just spend all. Kahit na mag-ipon ako ng pera, konti pa rin yun. Kaya ginagastos ko na lang lahat. So he gave up his life. Kaya kanya pong sinuko yung kanyang buhay. Jesus said,
if you trust in God, you trust in me. Sabi ni Jesus na kung magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin naman kayo sa akin. God cares our life. Yung Diyos yung nagmamalasakit sa ating buhay. So no matter what happens, God cares our life. That's why we must not give up our Christian life. Kaya ano man yung mangyari, nagmamalasakit po sa atin yung Diyos. Kaya wag po nating isusuko yung ating buhay Kristiyano. Jesus promised He will not leave us like an orphan. Kaya pinangako ni Jesus na hindi niya po tayong iiwan nag-iisa. Let's look at the Matthew chapter 6. Tignan po natin sa Mateo, Kapitulo 6. Matthew chapter 6, verse 31. Sa verse 31 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing, ano ang aming kakainin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming isusuot. Wow. There are so many concerns. Di ba? Napakarami pong alalahanin. What shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? But actually, essential problem is walang pera. Kaya pagsabi, ano ang aming kakainin, ano ang aming inumin, ano ang aming isusuot. Pero di ba yung talagang problema nila ay walang pera. Tama po ba? Sometimes, even though the problem is very simple, we multiply the concerns. Kaya minsan, kahit na yung problema natin ay simple lang talaga, atin pong itong dinaramihan. In Israel, one person visited a rabbi, Kaya the sa teacher Israel- of Israel. Sa Israel, meron pong isang tao na bumisi sa isang guro sa Israel. He looks so concerned. Kaya mukha talaga siya nag-aalala. Oh, Rabbi, I have a many problems. Guro, ang dami kong problema. I worry so many things. Nag-aalala ako sa maraming bagay. So Rabbi asked, what's your concern? Kaya tinanong siya nung guro, ano yung alalahanin mo? The unleavened bread. I cannot buy the unleavened bread. Hindi ako makabili ng tinapay na walang pampaalsa. I cannot buy the food for my children. Hindi rin ako makakabili ng pagkain para sa mga anak ko. I cannot buy the clothes. Hindi ko rin kaya makabili ng susuotin. I cannot buy the drink. Maski nang iinumin. So the rabbi asked, how much the unleavened bread? Kaya tinanong siya nung guro, magkano ba yung tinapay na walang pampaalsa? 50 peso. 50 pesos. And how much do you need for food? Magkano naman yung kailangan mo para sa pagkain? 100. 100. And how much other things? Magkano yung ibang bagay? 50. Well, 100. 50 Then hanggang why 100. do you worry like that? Kaya sabi nung guro, bakit ka nag-aalala ng ganyan? You pray to God for 200 peso. Manalangin ka na lang sa Diyos ng 200 ng pera. Make it simple. Gawin mo tong simple. Sometimes, even though that's the only one concern, we multiply so many concerns. Kasi minsan, kahit na yung problema natin ay simple lang, atin po itong pinaparami. If God is with us, why do you worry? Kung ang Diyos ay kasama natin, bakit ka nag-aalala? The verse 32, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito, at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. After all these things, the Gentiles seek. The Gentiles means unsaved people. Sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito. Yung mga hintil, ito po yung mga taong hindi ligtas. They are spiritual orphan. Sila po ay mga espiritual na nag-iisa. God is not their father. Hindi po nila ama yung Diyos. That's why they have to live their own life by themselves. Kaya nga, kailangan nilang mamuhay ayon sa kanilang sarili. Whenever they have a problem, they have to solve their problem by themselves. Sa tuwing meron silang problema, kailangan nilang solusyonan yun gamit yung sarili nila. If they don't have a food, they have to find the food by themselves. Kung wala silang pagkain, kailangan nilang maghanap mag-isa ng pagkain. That's why Jesus said, after all these things, the Gentiles seek. You are not spiritual orphan. Kaya sinasabi ni Jesus, hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito. Ibig sabihin, hindi tayo mga espiritual na nag-iisa. Your heavenly Father knows that you need all these things. Our Father already know it. Ang ama ninyong nasa langit ay alam ang The kailangan verse ninyo. 32. At batid ng inyong ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. So our Father already knows what we need. Kaya yung ating pong ama sa langit, alam niya na po kung ano yung kailangan natin. That's why the Jesus really emphasized not to worry the other things. Kaya nga po talagang diniin ni Jesucristo dito na wag po nating alalahanin yung mga ibang bagay. Verse 34, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't wag ninyong alalahanin ang bukas
sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili, sapat na para ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. Tomorrow doesn't come yet. Di ba yung bukas hindi pa nangyayari? That's why Jesus said, why do you worry about tomorrow? Kaya sinabi ni Jesus, ba't kayo nag-aalala para bukas? Do not worry about tomorrow. Huwag ninyong alalahanin ang bukas. So if we live for God and do our best in our position, God add everything based on what we need. Kaya kung tayo po'y mamumuhay para lamang po sa Diyos at ating gagawin yung lahat ng ating mga kaya sa ating posisyon, idaragdag ng Diyos lahat ng bagay ayon sa ating mga pangangailangan. That is 33. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yes. Eliah preached the word of God. Kaya ipinangaral po ni Eliseo yung salita ng Diyos. But for 3.5 years, there was no rain in Israel. Pero sa loob po ng 3.5 taon, wala pong ulan sa Israel. And he didn't have a food. At wala rin po siyang pagkain. But through the raven, the God fed him. Pero sa pamamagitan po ng mga uwak, pinakain po siya ng Diyos. And after that, God sent him to the Zarephath. At pagkatapos po nun, isinugo po siya ng Diyos dun po sa lugar ng Seraphat. Zarephath. Let's look at the 1 Kings, Tignan po natin sa unang hari. chapter 17. 1 Kings, Sa chapter 17 po. Zarephath. Sa Zarepta po. And verse 11, Sa verse 11. the widow in Zarephath didn't have any food. Kaya yung babaeng balo po dito po sa Zarepta, wala rin po siya makain. So she decided to cook the last food and eat and commit suicide with her son. Kaya nagpasya na po siya nakasama yung kanyang anak na lalaki na sila'y magluluto ng kanilang huling pagkain at magpapakamatay. But Eliah said, the verse 11, please bring me a morsel of bread in your hand. Pero dito sinabi ni Elias na pakiusap, dalan mo ko ng isang pirasong tinapay. It means offer it to the Lord first. Ibig sabihin, ihandog mo muna ito sa Panginoon. Seek first the kingdom of God. Inyo munang hanapin yung kaharian ng Diyos. Then God will add everything what you need. At pawang idaragdag ng Diyos yung lahat ng mga bagay na ito. Like a promise, as God promised in the Matthew chapter 6 verse 33, it really happens, verse 15 and 16. Kaya gaya ng ipinangako po ng Diyos sa Mateo Kapitulo 6, talatang 33, nangyari po talaga ito sa talatang 16. 15 and 16, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya'y humayo at ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias, at siya at ang sambahayan ng babae ay kumain ng maraming araw. Ang tapayan ng harina ay hindi nagkulang, o ang banga ng langis man ay naubusan. Ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamamagitan ni Elias. Yes. God never forget us. Kaya hindi po tayo kakalimutan ng Diyos. God never leave us like an orphan. Hindi rin po tayo itatakwil ng Diyos na nag-iisa. God always worry about us and care us. Lagi po nag-aalala at nagmamalasakit yung Diyos sa atin. That's why Jesus says, let not your heart be in trouble. Kaya nga sinabi ni Jesus na huwag magbagabag ang inyong puso. You trust in God, so you also trust in me. Magtiwala ka sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. And here is another reason why we don't need to worry. At narito pa yung isang dahilan kung ba't hindi po dapat tayo mag-alala. John chapter 14, verse 2. Sa talatang 2 po ng 1, Kapitulo 14. Verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? Jesus promised He will prepare the place for us in heaven. Kaya pinangako po ni Jesus na kanya pong ihahanda yung lugar natin para sa langit. There is no place for sinners. Kaya wala pong lugar doon yung mga makasalanan. But Jesus promised He will prepare the place. Pero pinangako po dito ni Jesus na maghahanda siya ng isang tahanan. Let's look at the John chapter 1, Tignan po natin sa 1, Kapitulo 1, verse 14. sa talata 14. Would you read? At naging tao ang salita at tumahang kasama namin
at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang gaya ng isang tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. So, in Jesus, Jesus is full of grace and truth. Kaya si Jesus po ay puspos ng biyaya at katotohanan. And out of Jesus, there are sinners. At sa labas po ni Jesus, nandun yung mga makasalanan. But when his flesh was torn and destroyed, this grace can transfer to the sinners. Ngunit kung nung ang kanyang laman ay nasira at nawasak, ito pong puspos ng biyaya na ito ay nailipat sa mga makasalanan. So by his precious blood and by his precious death and sacrifice, all our sins are forgiven. This is the grace of God. Kaya sa pamamagitan ng napakahalagang dugo ni Jesus, napakahalagang kamatayan at napakahalagang sakripisyo, ito pong puspos ng biyaya ay napunta sa mga makasalanan. By his sacrifice, he prepared a place for us in heaven. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, inihanda niya po yung lugar natin sa langit. And Jesus said, I have many mansions for you in heaven. At sinabi din ni Jesus na napakarami kong tahanan para sa inyo sa langit. The John chapter 14, Sa 1 po, Kapitulo 14, verse 2, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo? The husband went to the America to work. Kaya may isang asawang lalaki na pumunta sa Amerika para sa And trabaho. one day, he called all his family. At isang araw na lamang, tinawag niya po yung kanyang buong pamilya. But there is no house, Pero wala doong bahay. no place to stay. Walang lugar na kanilang mapupuntahan. Then this husband is very irresponsible. Kaya yung asawang lalaki po na yun ay responsable. When he prepared everything, he can call all his family to America. Di ba dapat kapag naanda niya na po lahat ng bagay, tsaka niya lamang po tinawag yung kanyang pamilya sa Amerika. He can say, don't worry, I prepare everything. Pwede niya sabihin na, huwag kayong mag-alala, inihanda ko na lahat ng bagay. Jesus said, don't worry, I prepared the place for you in heaven. At sabi ni Jesus, huwag kayong mag-alala, inihanda ko na yung tahanan ninyo sa langit. So let's look at the Revelation chapter 21. Tignan po natin sa Apokalipsis, Kapitulo 21. In Revelation, there is a very details about heaven. Dito po sa aklat na Apokalipsis, nandito po yung detalyadong nakalagay tungkol sa langit. In heaven, the verse 16, Sa verse 16, there is a city, the Ujuri, at ang pagkatayo ng lungsod ay parisukat, at ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang, at sinukat niya ang lungsod ng kanyang panukat, 12,000 estadya, ang haba, luwang, at ang taas nito ay magkakasukat. so one furlong is the 186.5 meter. Kaya yung isa pong, at yung luwang po niya ay 12,000 estadya. So 12,000 furlongs is the 2,220 kilometer. Kaya yung 12,000 estadya, ito po ay halos 2,000 kilometro. Umikit ko muna. 2,220 kilometer. Yung estadya po ay 2,220 kilometro. That size is like India. Kaya yung ito pong sukat nito ay gaya ng lupain ng India. The volume is like a moon. At yung volume po nito ay gaya ng buwan. That's why even though all population in this world live there, it's more than enough. Kaya nga po, kahit yung lahat ng tao mula dito sa mundo ay maninirahan doon, higit pa po ito sa sapat. Have you seen the condominium 2,220 kilometer high? Nakakita na ba kayo ng condominium na yung taas ay 2,220 kilometer? How many people can live? Ilang tao kaya yung makatira doon? Sorry. Let's look at verse 21. Sa may verse 21 naman po. 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ang 12 pintuan ay 12 perlas, at bawat pinto ay yari sa isang perlas, at ang lansangan na lunsod ay dalisay na ginto na gaya ng naaninag na salamin. So the gates is there are 12 gates. They are 12
pearls. Kaya may 12 pintuan po na 12 perlas. The pearl is the result of sacrifice. Yung perlas po, ito po yung resulta ng sakripisyo. You know how the shell make the pearl, right? Alam niyo po kung paano po nagagawa ng isang shell yung perlas, di ba? In the shell, we put the sand enters, Kaya sa isang kabibe, mayroon pong buhangin na nakakapasok. then it's very sharp. So, in order to cover the shell, spit the liquid and try to cover it again and again. Kaya nga po, napakatulis po ng buhangin na yun. Kaya sinusubukan niya po itong takpan. At yung ginagawa po ng kabibe, ito po dinuduraan niya ng isang likido para ito po matabunan ng matabunan. It becomes a pearl. At ito po nagiging perlas. So, pearl is the result of the sacrifice. Kaya yung perlas po, ito po ay resulta ng sakripisyo. Then why the shape of the 12 gates is 12 pearls? Ngayon, bakit yung 12 pintuan ay 12 perlas? When we sacrifice more, it will be better. Dahil kung tayo po higit pang magsasakripisyo, ito po ay maaari pang mas maging mabuti. If we sacrifice for God more in this world, it will be much better in heaven. Kaya nga po kung tayo po yung magsasakripisyo ng higit pa dito sa mundo para sa Panginoon, ito po ay mas higit pang mas maganda sa langit. And the street of the city was a pure gold. At yung lansangan ng lungsod ay dalisay na ginto. Not the mall, pure gold. Hindi po yung mall sa pure gold. Pure gold, real pure gold. Ito po yung tunay na dalisay na ginto. So somebody, when he goes to heaven, he wants to bring the gold he saved for his whole life. Kaya may isang tao na gusto niya na pagpunta niya sa langit, meron siyang itinabing ginto na kanya pong itinabi sa buong buhay niya. Angel says, you don't need to bring it. Kaya sabi ng anghel sa kanya, ay hindi mo na kailangan dalhin yan. But this is all I have. Please allow me to bring. Pero ito na lang yung lahat ng meron ako. Pakiusap, tulutan yung dalhin ko to. Then when he bring, the other people say, why you bring the stones? Kaya nung dinala niya po yung sa langit, sabi ng mga tao, ba't ka nagbit-bit ng bato? Because the street is the pure gold. Dahil yung lansangan ay dalisay na ginto. So that's not important. Kaya in hindi the po yun heaven. mahalaga sa langit. That's just not worthy things. Kaya yung bagay na yun ay hindi po mahalaga sa langit. Heaven is the place to have the eternal fellowship with God. Dahil yung langit po, ito po yung lugar para po magkaroon ng walang hanggang pakikisama sa Diyos. Heaven is the place of full of joy and peace. Yung langit po ay puno ng kagalakan at kapayapaan. Heaven is the place to praise the Lord forever. Yung langit po yung lugar para po ating luwalhatiin yung Diyos magpasawalang hanggan. So let's look at the Revelation chapter 7. Tignan po natin sa Apokalipsis, Kapitulo 7. Revelation chapter 7 verse 16. Sa talata 16 po. Verse 16 first. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw man, ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang nakakapasong init. Sometimes we are hungry. Minsan di ba nagugutom tayo? Sometimes we are thirsty. At minsan nauuhaw tayo. Sometimes we are sick. Minsan din meron po tayong sakit. But in heaven, there is no hunger, no thirsty, and no sickness, Pero sa langit po, walang tagutom, walang uhaw, at wala rin pong sakit. and no tear. At wala na rin pong luha. Next verse, verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng trono ay siyang magiging pastol nila at sila ay papatnubayan patungo sa mga bukal ng tubig ng buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. In this world, sometimes we cry for the lost souls. Dito sa mundo, minsan iniiyakan natin yung mga ligaw na kaluluwa. Sometimes when we are misunderstood by others, we cry. Minsan din kapag mali yung pagkaunawa ng iba sa atin, tayo umiiyak. Sometimes when we look at ourselves, we are not changed well, then we cry. Minsan din kapag sinusuri natin yung sarili natin na parang walang nagbabago, umiiyak tayo. Sometimes when we lose our lover, we cry. Minsan din kapag namatay yung mga mahal natin sa buhay, umiiyak tayo. But in heaven, God will wipe away all our tear, and no more tear in heaven. Pero sa langit, papahirin po ng Diyos yung bawat luha natin at wala na pong luha sa langit. Let's look at the 1 Peter. Tingnan po natin sa unang Petro. 1 Peter chapter 1 verse 3.
Sa Kapitulo 1 po, talatang 3, verse 4 first. sa talatang 4 po muna. So God promised the incorruptible and undefiled the inheritance that is heaven. Kaya nga po, ipinangako po ng Diyos ang isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas. Ito po yung langit. The verse 4, would you read? Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo. It reserved in heaven, so nobody can take. Kaya inilaan po ito sa langit, kaya walang sino man yung makakapagnakaw. So those who have the heaven, the reserved heaven already, they have a living hope. Kaya nga po yung mga taong meron nang nakalaan sa kanila na nasa langit, sila po ay may buhay na pag-asa. Verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Living hope Kaya buhay na pag-asa. is not dead hope. Ito po hindi patay na pag-asa. When I was a teacher, before I worked for the church, I have a co-teacher. Kaya bago po ako magtrabaho sa church, noon po isa po akong guro at meron po akong mga kasamang teacher, mga guro And din. one day he asked me, Teacher Che, you do the lottery? Kaya isang araw, tinanong niya ako, oh, Teacher Che, nagloloto ka ba? No, I don't do it. Ay, hindi ako nagloloto. Then he gave me the one lottery. At binigyan niya po ako ng isa pong pantaya. If you have this, for 1 month, you will be happy. Kung meron ka nito, sa loob na isang buwan, magiging masaya ka. Every month? Or every week? Every week? So he said, then probably he said, for 1 week, you will be happy. Kaya, sabi niya, sa isang linggo, magiging masaya ka. So he always bring his lottery in his pocket. Kaya lagi niya pong bit-bit yung loto niya din po sa kanyang bulsa. Whenever the children, the students don't obey, he hold his lottery and says, if I win the lottery, I'll quit my job. Kaya sa tuwing yung mga estudyante niya hindi sumusunod sa kanya, hinahawakan niya yung loto niya, sinasabi niya, kapag nanalo lang ako sa loto, aalis na ako dito. The principal scold him, then he hold his lottery and I'll keep my job. Kaya pinagalitan siya ng principal at hinawakan niya yung lotohan niya, sabi niya, aalis na ako dito. That is his hope. Kaya yun yung pag-asa niya. But still he is buying the lottery. Pero patuloy po siyang bumibili ng loto. He never win the lottery. Hindi po siya nagtatagumpay doon. But our hope is living. It means it's very sure. Pero yung pag-asa po natin ay buhay. Ibig sabihin, tiyak po ito. Once we get salvation, we never lose our salvation and 100% surely we go to heaven. Kaya nung tayo po inaligtas, hindi po ito mawawala at 100% makakapasok na po tayo sa langit. That's why this world is not our eternal home. Kaya nga po, ito pong sanlibutan, hindi po ito yung walang hanggang pag-asa natin. Our real home is waiting for us. Yung ating tunay na tahanan ay nag-aantay sa atin. Until that time, we just do our best to live according to will of God in this world. Bago po dumating yung araw na yon, dapat po natin gawin yung lahat ng ating makakaya para po sa pamumuhay natin dito sa mundo. That's why the Bible says, all the saved people are called the pilgrims. Kaya nga sinasabi ng Biblia na lahat ng mga ligtas na tao, lahat sila ay mga manlalakbay. The 1 Peter chapter 1 verse 1. Sa unang Pedro, kapitulo 1 po, talatang 1. Would you read? Si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. All saved people are called the pilgrims. Kaya lahat po ng ligtas na tao ay tinatawag na nangingibang bayan. Chapter 1 verse 17. Sa chapter 1 po, verse 17, Would you read? kung inyong tinatawagan bilang ama ang umahatol na walang pagtatangi ayon sa gawa ng bawat isa, mamuhay kayo na may takot sa panahon ng inyong pangingibang bayan. So while we are living in this world, we live as a pilgrims. Kaya habang nang patuloy yung pamumuhay natin dito sa mundo, tayo po'y mamumuhay bilang nangingibang bayan lamang. Pilgrim is the person who travel for the truth.
Kaya yung nangingibang bayan, ito po yung mga manlalakbay para magbigay ng katotohanan. In Genesis chapter 4, Cain built up the city as he is the first person who built the city. Kaya nga po sa Genesis chapter 4 po, si Cain po, siya po yung unang tao na nagtatag ng isang lungsod. Cain is the shadow of unsaved person. Si Cain po yung umaanino sa mga hindi ligtas na tao. They put all their hope in this world. Kanila pong ibinibigay lahat ng kanilang pag-asa dito sa sanlibutan. That's why they live like they gonna live forever in this world. Kaya nga yung pamumuhay nila ay para bang namumuhay sila hanggang sa magpasawalang hanggan dito sa mundo. So they build up the city and they try to live well in this world forever. Kaya nagtatayo sila ng mga syudad at sinusubukan nilang mamuhay ng napakaganda dito sa mundo magpasawalang hanggan. But if you read the Pilgrim's Progress, that city, the Pilgrim's city is the city which will be destroyed. Pero kung nabasa nyo na po yung aklat ng Pilgrim's Progress, yung isa pong syudad doon ay yung po ay syudad na kinalaunan ay mawawasak. God will destroy and judge this world. Yung Diyos po kanya pong wawasakin at hahatulan itong mundo. So we don't have any hope in this world. Kaya wala po tayong anumang pag-asa dito sa mundo. We have a living hope. It means we're gonna stay with God in heaven forever. Meron po tayong buhay na pag-asa. Ibig sabihin tayo po yung makakasama ng Diyos sa langit magpasawalang hanggan. That's why when Jacob introduced himself, he says, I'm pilgrims. Kaya nga nung si Jacob po, yung kanyang pinakilala, yung kanyang sarili, pinakilala niya bilang siya'y manlalakbay lamang. My life is just a journey until I stand before God. Yung buhay ko ay isa lamang paglalakbay bago po ako tumayo sa harapan ng Diyos. So the Christian is the person who don't put the hope in this world. Kaya yung mga Kristiyano, sila yung mga taong hindi naglalagak na kanilang pag-asa dito sa mundo. We put all our hope in the eternal world. Kundi inilalagak po natin yung lahat ng ating pag-asa doon po sa walang hanggang langit. Let's look at the Hebrew chapter 11. Tignan po natin sa Hebreo, Kapitulo 11. Hebrew chapter 11, verse 13. Sa talatang 13 po. The chapter 11, verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako, ngunit mula sa malayo, ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati, kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. They were strangers and pilgrims on the earth. Kaya sila'y mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. All saved people, we are strangers and pilgrims in this world. Kaya lahat po ng ligtas ay mga dayuhan at manlalakbay lamang po sa ibabaw ng lupa. When I was a college student, for experience, I traveled without money. Kaya nga po, nung ako po'y nasa kolehiyo pa lamang, para po sa aking karanasan, ako po'y naglakbay ng walang pera. In Korean, we call it 무전 여행. Sa mga Koreano po, tawag po namin ay ganito. 무 means wala, 전 means pera, and the 여행 means travel. So walang pera, travel. Kaya ibig sabihin po nito ay paglalakbay ng walang pera. So I just bring the one backpack and left. Kaya nagdala lamang po ako ng isang bag. Hitchhiking. So if somebody give me ride, then I move. And if they don't, I just walk. Kaya kapag meron pong tao na pumayag na makitulog ako sa bahay nila, papasok ako. Pero kung hindi sila pumayag, aalis ako doon. In the temple or in the church, I ask you to sleep one night. Kaya sa mga templo at sa mga simbahan doon, nagtanong ako kung pwede makitulog kahit isang araw lang. In the forest, I took some food. So I traveled almost 1 month. Kaya sa mga kagubatan, kumukuha ko doon ng mga pagkain. Kaya sa loob ng isang buwan, ako po'y naglakbay. If everyone reject me, I slept in the street. At kapag meron po na hindi po ako pinapapasok sa kanilang tahanan, doon po ako sa kalsada natutulog. Then so many mosquitoes. Kaya napakaraming lamok. One night, I never forget, I couldn't sleep at all because of a lot of mosquitoes. Kaya isang araw, hindi ko po ito makalimutan. Hindi talaga ako makatulog dahil napakaraming lamok. Even though it was really uncomfortable, I have a hope because I have a home.
Kaya to return. kahit po na hindi po komportable yung kalagayan ko, meron po akong pag-asa dahil meron po akong tahanan na uuwian. So I just enjoy that experience. Kaya nag-enjoy lamang po ako sa experience na yun. This experience will make me stronger. Sa karanasan na to, sa pamagitan nito, magiging matatag ako. Because of these so many experience, it will helpful for me to live in this world, I thought. Kaya inisip ko na sa pamagitan ng napakaraming karanasan na yun, kaya ko makapamuhay dito sa mundo. Our life as a Christian is like the journey of pilgrim. Kaya yung ating pong buhay bilang mga Kristiyano dito sa mundo ay gaya ng paglalakbay ng isang manlalakbay. Our real home is waiting for us. Yung ating tunay na tahanan ay nag-aantay sa atin. That's why even though there is something uncomfortable, we can endure. Kaya nga kahit na minsan mayroong mga bagay na hindi tayo komportable, kaya natin pagtiisan yun. Because this is not our real home. Dahil hindi naman ito yung tunay nating tahanan. Let's look at the Philippians. Tingnan po natin sa Pilipos. Philippians chapter 3, verse 20. Sa talatang 3 po, Kapitulo 3, talatang 20. Philippians chapter 3, verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. What's your citizenship? Kaya ano po yung pagkamamamayan ninyo? Filipinas? Pilipino? Filipino, Koreano, no matter what we have, when we get salvation, our citizenship is in heaven. Kaya ano man po yung pagkamamamayan natin, nung tayo po inaligtas, meron na po tayong pagkamamayan sa langit. Visa is already issued. Kaya yung visa natin ay tinatakan na. We already have a passport. Meron na tayong passport. Everything is ready. Lahat ng bagay ay naihanda na. If the God calls us, in that moment, we directly go to heaven. Kaya sa araw na tatawagin na po tayo ng Diyos, sa oras din pong yun, direkta na po tayo makakapasok sa langit. We don't have any, to call the median? We don't have any, 미련이 없다. 뭐라고요? 이 땅에 미련이 없다. we don't, we will not say sayang when we live in this world. Kaya hindi na po natin panghihinayangan yung buhay po natin dito sa mundo. Tama po ba? Oh, my plans! Oh, my car! Oh, my house! And oh, my... We don't care. Kaya pag sinabi natin, yung mga alaman ko, yung mga bahay ko, yung aking sasakyan, di na natin yun inaalala. Oh, I already cooked the chicken adobo. I didn't eat. Nakapagluto na ako ng chicken adobo, hindi ko pa yung nakain. Do I have to leave? Kailangan pa ba mabuhay doon? We will not feel any saya for this world. Kaya hindi po natin paghihinayangan itong mundong to. We're gonna go back to our real home. Dahil babalik na tayo sa tunay nating tahanan. Because of this living home, we can endure all the hardship in this world. Kaya dahil po dito sa ating buhay na pag-asa, kaya po natin pagtiisan lahat ng paghihirap dito sa mundo. Let's look at the first Thessalonians chapter 1. Tignan po natin sa unang Tesalonica, Kapitulo 1. That's why the First Thessalonians chapter 1 verse 3 says, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of our God and Father. Kasi binanggit po dito sa talatang 3, aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawang mula sa pananampalataya, pagpapagal sa pag-ibig at katatagan ng pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. When we lose our hope, we cannot endure anymore. Kaya kung wala po tayong pag-asa, hindi po natin kaya magtiis. That's why people commit suicide when they become hopeless. Kaya yung mga tao, kapag wala na po silang pag-asa, sila'y nagpapakamatay. They cannot find any reason to live. Wala na silang mahanap na anumang dahilan para mabuhay. But patience of hope. Those who have the hope can endure more and more until the end. Pero katatagan ng pag-asa. Kung sino man po yung may katatagan ng pag-asa, kaya niya pong magtiis ng magtiis hanggang katapusan. When I was a soldier in military camp, we run and walk
40 kilometer, sometimes 100 kilometer. Kaya nung ako po'y sundalo pa lamang po doon po sa Korea, kami po'y tumatakbo at naglalakad ng halos 40 kilometer hanggang 100 kilometro. Have you walked 100 kilometer? Nakapaglakad na po ba kayo ng 100 kilometro? Really, really exhausted. Nakakapagod po talaga. Whole day we walk. Sa buong araw, maglalakad kami. Then some soldier said, I cannot walk anymore. At sinasabi ng ibang sundalo, hindi ko na kayang lumakad. I can't. Hindi ko na kaya. But when they turn on the corner and look at the last gate, the military camp, the gate, then they have a strength. Pero nung sila po'y pumunta sa gilid at nakita po nila yung gate o yung pintuan doon po sa kampo namin, nagkaroon silang muli ng kalakasan. Only 1 kilometer left. Then they even walk and run. Nakita nila na 1 kilometro na lang yung natitira. Kaya sila minsan tumatakbo pa o kaya naglalakad. Let's endure in the last moment. At tara, pagtiisan natin kaunti na lang. When they have a hope, when we have the hope, we can be patient more. Kaya kung meron po tayong pag-asa, kaya pa nating magtiis at magantay. Noah, made the ark, Kaya ginawa po ni Noe yung daong, and Noah stayed in the ark almost 1 year. at nanatili po si Noe doon po sa daong sa halos 1 taon din. If he didn't have a hope, he couldn't endure. Diba, kung wala siyang pag-asa, hindi niya yung mapagtitiisan. One day we're gonna go out. Isang araw, lumabas na tayo dito. One day God will recover this world. Isang araw, lalabas din tayo dito. At isang araw, papanauliin ng Diyos itong mundo. If he didn't have a living hope, he couldn't endure. Kaya kung wala siyang buhay na pag-asa, hindi siya makakapagtiis. The Jeremiah was called when he was young. Kaya si Jeremias po, tinawag po siya nung bata pa siya. He was persecuted and other people mocked him and the persecuted him. Kaya siya po ay, kahit bata pa, yung mga tao, ay kanila pong inusig siya at pinag-aasar siya. But he endured all the hardship Pero pinagtiisan niya po yung lahat ng kahirapan na yon. because he has a hope. Dahil meron po siyang pag-asa. Let's look at the Lamentation chapter 3. Tingnan po natin sa Lamentation o Panaghoy, Kapitulo 3. After Jeremiah, Lamentation chapter 3, Pagkatapos po ng aklat ng Jeremias, mga Panaghoy, Kapitulo 3, verse 19. sa talatang 19 po. Verse 19, remember my affliction and the roaming, the wormwood and the gall. Kaya sabi sa talatang 19, alalahanin mo ang aking paghihirap at ang aking kapaitan, ang katas na mapait na halaman at ng apdo. He had so many hardships. Kaya napakarami po niyang kapaitan. So the wormwood and gall means like his life is bitter. Kaya yung ang katas na mapait na halaman, ibig sabihin yung kanyang buhay ay mapait. And when he focused on his hardship, he's hopeless. At nung nagtuon lamang po siya sa kanya pong kahirapan, nawala yung pag-asa niya. So verse 20, my soul still remembers and sink within me. He become depressed. Kaya sa verse 20, patuloy itong naalala ng aking kaluluwa at yumuyuko sa loob ko, kaya nanlumo po siya. But when he look at God, he has a hope. Ngunit nung nakita niya po yung Diyos, siya po yung nagkaroon ng pag-asa. Verse 21, basahin po natin ng sabay-sabay. 21 and 22, 3, 2, 1. Ngunit ito'y naaalala ko, kaya't meron akong pag-asa. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw, ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Even though when he was depressed, when he looked at Israel people, they are not destroyed by God yet. Kaya kahit na nanlulumo po siya, nung nakita niya po yung mga Israelita, hindi pa rin po sila winawasak ng Diyos. It means they still have a chance. Kaya ibig sabihin, may pag-asa pa rin yung mga Israelita. So he says, the verse 22, through the Lord's mercies we have not consumed. We are not destroyed yet, so because his compassion fail not. So the verse 21, that's why I have a hope. Kaya nung sabi niya na ang tapat ng pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw, ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Ibig sabihin, hindi pa sila tuluyang nawawasak. Kaya sabi niya sa verse 21, kaya't meron akong pag-asa. Even though we lose everything in this world, as long as we live, we have a hope. Kaya kahit na mawala po lahat ng pag-aari natin dito sa mundo, hanggat nabubuhay pa tayo, meron tayong buhay na pag-asa. Even though we commit big sins in our Christian life, as long as we live,
it means we still have a hope. It means still God doesn't forsake us. Maging kahit makagawa po tayo ng napakalaking kasalanan, kung tayo po'y patuloy na nabubuhay pa rin, ibig sabihin, meron tayong pag-asa at binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Diyos. If God forsake us, that's our last day. Dahil kung pababayaan na po tayo ng Diyos, yun na po yung huling araw natin. But I'm still alive. Pero Alive. buhay pa tayo. It means God doesn't forsake us. God wants to give us the hope to live for God again. Kaya ibig sabihin po na buhay pa tayo, hindi pa tayo pinapabayaan ng Diyos, kundi binibigyan niya po tayo ng pag-asa na mamuhay muli. So we have to remind this hope every morning. Kaya dapat po nating patuloy na alalahanin yung pag-asa na to araw-araw. So verse 23, they are new every morning. Great is your faithfulness. Kaya sa verse 23, sariwa ang mga iyon tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. So if we have a hope, we can wait. Kaya kung meron tayong pag-asa, kaya natin magtiis. Verse 26, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mabuti nga na ang tao ay tahimik na maghintay para sa pagliligtas ng Panginoon. When we lose hope, we don't wait anymore. Kung mawala po yung pag-asa natin, hindi na po tayo makakapagtiis. One day, God will prepare the good brother, good sister for my marriage. Isang araw, ihanda ng Diyos isang mabuting brother, isang mabuting sister para sa aking kasal. But if we don't wait, if we don't have any hope, I cannot get married in the church. Then, we are looking for another woman or man outside. Kaya ngunit kung hindi tayo marunong mag-antay at magtiis, kung gayon tayo maghahanap ng, dahil hindi tayo kakasal sa church, tayo po'y maghahanap ng lalaki at babae sa labas ng church. I cannot endure so when we lose our hope, that is the very dangerous moment to be tempted. Kaya nga po, kapag nawala na po yung ating pag-asa, yun po ay napakamapanganib para po tayo matukso. Let's look at the Romans chapter 12. Tingnan po natin sa Roma, Kapitulo 12. Romans chapter 12. Sa Roma po, Kapitulo 12. When we have a hope, we can rejoice. We are joyful. Kaya kung meron po tayong pag-asa, tayo po ay nagagalak. Verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Magalak kayo sa pag-asa, maging matiisin sa kapigatian, matyaga sa pananalangin. Rejoicing in hope. Magalak kayo sa pag-asa. The Christian who have the living hope can rejoice no matter what happens. Kaya yung mga Kristiyanong merong buhay na pag-asa, kaya nilang magalak ano man yung mangyari. Sometimes some Christian, some brothers and sisters are too much depressed when they are rejected by their invitees. Kaya minsan may mga Kristiyano, may mga kapatid na labis-labis na nalulumo sa tuwing hindi sila binaliwala sila ng kanilang invitee. I like to give the advice, don't invite only few people. Kaya meron po akong payo sa inyo, pakiusap, huwag kayong magtuon o mag-imbita ng kaunting tao lang. Evangelizing must be like cooking sweet potato. Dahil yung pag-evangelize ay gaya po ito ng pagluluto ng isang matamis na kamote. Matamis na kamote. How can we cook the sweet potato? Paano ba tayo nagluluto ng matamis na kamote? We put the all sweet potato here. Di ba, inilalagay natin lahat ng Maraming matamis kamote. yung maraming kamote. And boil. At atin po itong pinapakuluan. And when we open when we check pears, it's soft, we take out. At kapag sinuri natin, kapag tinusok natin at malambot na, inilalabas na natin to. If it's still hard, we just leave it. Pero kung matigas pa, pinapakuluan pa natin. And keep boiling. At patuloy nating pinapakuluan. And pierce again, check again. At ating tinutusok ulit. If that is it becomes soft, then that's the time to take out. At kapag naging malambot na to, yun na yung oras para alisin yun. So we put all our prospective invitees in our prayer and try everyone. Kaya po, ilagay po natin yung lahat ng ninanais nating invitees sa ating pong panalangin at subukan natin lahat. Then, if they reject, and when we invite everyone, if some people reject,
it's not the time for them to get salvation. At kapag inimbitahan po natin lahat ng tao, kung sila po ay tumanggi, ibig sabihin hindi po yung pagkakataon nila para maligtas. And leave them and pray. At pabayaan na po natin sila at ipanalangin na lang. And pierce, check other people. At tusukin po natin yung ibang tao. And if one person is interested, that maybe that's the time for him to get salvation. At kapag nakita na po natin yung isang tao na meron pong interest, maaaring yun na po yung pagkakataon sa kanya na maligtas. So check everyone. Kaya suriin po natin lahat. Next time, check everyone again. Sa susunod, suriin nila lahat. Bring the one chapstick and pierce. Kaya magbitbit kayo ng isang chopstick. What about you? Paano ka? Will you come? Pupunta ka ba? What about you? Ikaw, ano? No. Okay. Everyone is not ready. What about you? Hindi. Okay, lahat hindi handa. Ikaw, kamusta ka? What about the summer retreat? Paano sa summer retreat? We invite everyone. Imbitahan po natin lahat. So, our prospective invitees must be like 1,000. Kaya yung ating pong nilanais na maimbitahan, dapat po halos 1,000. And check everyone. At suriin po natin lahat. Then, we can find at least one person. Nang sa gayon, ating pong matagpuan, maski po yung isang tao lang. Sometimes 10 people. At minsan, 10 tao pa. So, even though they reject, we just can think, they are not ready yet. Kaya bagaman tanggihan po nila tayo, dapat nating isipin na, ay hindi pa sila handa. But if we focus on the only one person, when he reject, we feel like we have no hope. Pero kung magtutuon lang po tayo sa isang tao, at kapag tinanggihan nila tayo, iniisip natin, wala na tayong pag-asa. He doesn't die yet. Diba, hindi pa naman siya It patay. means we still have a hope to evangelize. Ibig sabihin, may pag-asa pa tayo na ma-evangelize siya. Why you feel like so much depressed and you act like you don't have any more chance? Pero bakit ka umaasta na parang wala ka ng pag-asa at wala ka ng pagkakataon na maimbitahan siya ulit? Rejoicing in hope. If we have a hope, we are joyful. Magalak kayo sa pag-asa. Kung meron tayong pag-asa, tayo po'y nagagalak. And we should deliver this hope to others. At dapat din po natin maibahagi ito pong pag-asa sa iba. Let's look at the last verse, 1 Peter Tingnan po natin sa huling talata, 1 Pedro, chapter 3, sa Kapitulo 3 po, verse 15. talata 15. Chapter 3, verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon, lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. If we have a living hope, we look so different from others. Kung meron po tayong buhay na pag-asa, mukha tayong iba sa iba. That's why they will ask, what is your hope? Kaya tatanungin nila tayo, ano yung pag-asa mo? You lose these things, and it seems like you must commit suicide, but why you still looks like joyful? Kahit na nawala yung ganito o yung ganyan mo, pero ba't hindi ka pa nagpapakamatay at mukhang may pag-asa ka pa rin? Then we should be ready to explain our hope. At sa oras na yun, dapat po tayo maging handa na ipagtanggol yung ating pag-asa. Because of eternal redemption, because of our Lord Jesus Christ, because He prepared the heaven and He cares us, I'm joyful. Dahil sa walang hanggang pag-asa, dahil sa walang hanggang katubusan, dahil kay Jesucristo, at dahil sa siya po'y nag-aalala para sa akin, ako ay nagagalak. When He wondered our hope, we should be ready to deliver our hope. Kapag nagtataka na sila sa ating pag-asa, dapat po tayo maging handa na maibahagi ito sa kanila. And what if our lovers and our people have the same living hope? Paano din kaya kung yung ating mga mahal sa buhay ay merong parehong buhay na pag-asa gaya natin? We can go to heaven together. Makakasama natin silang, magkakasama tayo makakapasok sa So langit. summer retreat is coming. Kaya paparating na po yung summer retreat. One good thing is, once you pay, you can join 2 times. At yung magandang bagay, kapag nagbayad ka na, 2 ulit ka makakasama. What a nice. Anong ganda nun? So you can join 2 times Makakabahagi ka ng 2 beses by 1 payment. sa pamamagitan ng isang bayaran lang. And the invitees is free. At yung mga invitee, libre sila. Then what a good chance. Di ba? Anong gandang pagkakataon to? Invite everyone. Imbitahan niyo po lahat. And in the first batch, you can evangelize or help the canteen or store or other volunteers.
And in the second time, you can also evangelize and join the volunteers. Sa first batch, pwede kayong makitulong sa mga kantin at sa mga bilang volunteer o mag-evangelize. At sa pangalawang batch naman po, pwede rin kayong mag-evangelize. Let's check everyone. Kaya tusukin po natin lahat. Bring the pork. Bring the pork. Magdala po kayo ng tinidor. Will you go? Punta ka? What about you? Ay, ikaw, punta ka? So, if we look, the Christian life is really joyful actually Kaya because of this hope. Kaya sa katunayan, yung buhay Kristiyano po natin ay puno ng kagalakan dahil po sa pag-asa na to. Even though we have so many difficulties, we are still joyful because we still have hope. Kaya kahit na meron tayong maraming kahirapan, magagalak pa rin tayo dahil meron pa rin tayong pag-asa. Our life is like a bonus. You know bonus? Yung buhay natin ay parang bonus. Bonus? Oh. Additional. Karagdagan. Our life is additional time. Kaya yung buhay natin parang karagdagang oras po to. Even though our life ends tonight, we don't have any regret. Di ba? Kahit na yung buhay natin ay matapos sa gabing to, wala tayong paghihinayangan. We're gonna move to the better place. Dahil tayo po ililipat na sa mas We magandang will stop lugar. our work and we will stop our tear and everything. Hindi na tayo magtatrabaho at hindi na tayo iiyak at mawala na lahat ng bagay. But this is a bonus. Pero ito po ay karagdagan. So until we stand before God, we just do our best to live for God. Kaya hanggang sa tayo po tumayo na po sa harapan ng Diyos, gawin po natin yung lahat ng ating mga kaya para mamuhay para sa Diyos. If God called us, that's the best day to end our life. At kung tatawagin na po tayo ng Diyos, yun na po yung napakamainam na araw para matapos yung buhay natin. So the two unsaved people, the day to finish their life is the most sorrowful day. At para sa mga hindi ligtas na tao, yung araw na matatapos yung kanilang buhay, yun po yung pinaka nakakalungkot na araw. But to the Christian, the real Christian, the day to die is the most the happiest day. Pero para sa mga tunay na Kristiyano, yung araw ng kamatayan, yun po yung pinakamasayang araw. Tama po ba? Yes. We just live the bonus life. Tayo namumuhay lamang po para sa karagdagang buhay. Let's go back to let's read the John chapter 14 verse 1 again. Kaya basahin po ulit natin yung 1 Kapitulo 14, talatang 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Yes. Another reason why we don't need to worry in chapter 14, we will study next week. At yung iba pa pong dahilan, bakit hindi tayo dapat mabagabag sa chapter 14, pag-aaralan natin sa susunod na linggo. There are more reasons why we don't need to worry. Napakarami pong dahilan kung ba't hindi na dapat tayo mag-alala. Let's pray together. Manalangin na po tayo. Our Heavenly